Mga kapatid, habang mag-welcome po tayo sa isa't isa para sa itong misa para sa huling hapunan ng Panginoon. Tayo narinig po natin dito sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo na narinig po natin ayon kay San Juan, Kapitulo 13, hindi po tayo marinig tungkol sa huling hapunan. Pero ang marinig po natin, isang bahagi ng huling hapunan. Pero tungkol sa huling hapunan, narinig po natin mga kapatid, pangalawa na pagbasa, ayon kay si San Pablo, ang unang sulat niya sa mga Korinto, Kapitulo 11, narinig po natin. At mga kapatid, itong Santa Misang ito, may dalawang klase na importansya. Dahil ang huling hapunan, doon siya ipatayo ang banal na Eucharistia. Isang sakramento banal na Eucharistia. Pangalawa na bagay mga kapatid, nag-institute siya ang ministerial na sacred priesthood, katulad sa amin, pagkapari. So, this is tawag natin mga kapatid, instituting the priesthood and the banal na Santa Eucharistia. Itong Eucharistia, itong pagkapari, bakit ipatayo siya? Dahil sa bagay na narinig po natin mga kapatid, sinabi ni Pablo, ito mga Kristiyano sa Korinto, Kapitulo 11, versikulo 24 at 25. Kapag kinuha ng Panginoon ang banal na tinapay, sinabi niya, gawin ito ang aking katawan, gawin ninyo ito bilang pag-aala-ala sa akin, sinabi. Ganun din mga kapatid, kalis, kinuha niya, sinabi niya, ito ang aking dugo, tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-aala-ala sa akin. So, kailangan din ang pari o priesthood, mga kapatid, upang tuloy ang itong unang sakramento, that is, sakramento ng Eucharistia. Hindi na pwede basta-basta sino-sino nandiyan na pwede mag-celebrate ng Santa Eucharistia. Kailangan ang pari. Kay sino ang pari? Siguro Father J nga, siguro Father Jasper nga, siguro ito si Father Job nga nandito. Kahit sinong pari, kailangan tayong pari. Pero mga kapatid, itong priesthood na ito, para sa pangserbisyo, magsilbi sa mga tao. Ito sabihin ng Panginoon Yesus sa atin. Bakit? Ipatayo siya itong banal na Eucharistia. Upang magsilbi, He will come to us. He will serve us. Ganun din itong banal na pagpapari, banal na priesthood, mga kapatid, it is also to serve people. So, ibig sabihin, hindi lang po kami, mga pari, pero tayo lahat, mga kapatid, we all share in that priesthood of Christ. Kami, that ministerial priesthood, tayong lahat, sa pamamagitan ng ating banal na sakramento ng binyag, tayo rin maging bahagi. We also share in that priesthood of Christ. So, ibig sabihin, lahat tayo, magsilbi po tayo sa isa't isa. Amen? So mga kapatid, pero minsan nangyari sa atin, minsan malungkot po tayo, minsan masama ang ating pakiramdam tungkol sa kapwa. Halimbawa, mga kapatid, ngayon sabihin ng Panginoon, sa kagipitan, patuloy tayong maglilingkot. So in our distress, mga kapatid, kagipitan, patuloy tayong naglilingkod sa iba. Katulad ng Panginoon Yesus, habang nandiyan na siya sa huling hapunan, tingin-tingin siya itong mga 12 alagad. Mamaya maghugas tayo ang paa ng mga apostol na nandito, Tingin-tingin ng Panginoon sa isa't isa, Kapag dumating ang mata niya kay si Judas,
Siguro anong isip ng Panginoon, naku, itong taong ito, naku, nakakanulo siya sa akin. Kapag dumating na mata ng Panginoon kay si Pedro, sinabi niya, naku, itong Pedrong ito, grabe. He is going to deny me. Tingnan niyo mga kapatid, kahit ganun na, talagang Panginoon Yesus mga kapatid, dati kagipitan, talagang distress na siya, tuloy pa rin siya nagsilbi. Ito rin sabihin ng Panginoon Yesus sa atin, sa ating buhay, marami mga distress na siguro dahil sa awayan, siguro dahil hindi matugma, etc., mga kapatid, kahit gano'n na sabihin ng Panginoon, patuloy ang ating paglilingkod sa isa't isa. Amen? Pangalawa po ay mga kapatid, sabihin ng Panginoon sa atin, sa gitna ng lahat ng sakit, in pain, mga kapatid, nandiyan tayo para sa iba. Sa pain, sa sakit. Ganon din nangyari sa Panginoong Yesu-Kristo, Tingnan niyo mga kapatid sa huling hapunan, Narinig pa natin dati pangalawa na pagbasa, sinabi ni Pablo sa atin, noong gabi siya'y ipagkanulo. Noong gabi siya'y ipagkanulo. Galing sila sa Garden ng Getsemani. Doon mga kapatid si Jesus, iyak na siya, pati ang dugo niya na maging, tawag natin na, ang sweat niya, ang tawag natin, ang pawis niya, yung dugo tuloy. Ganun siya, sobrang siyang pain. Mga kapatid. Kahit ganun na, nandyan pa rin si Jesus. Mahirap, masakit na, painful nga sa kanya. So, hindi na sila iiwan. Ayoko dito, uwi na lang ako sa Nazareth. Uwi na lang ako sa probinsya. Pumunta na lang ako sa Galilea. Mga kapatid. Uwi na lang ako sa province, Ayoko dito. Pero kahit ganun, mga kapatid, ang Panginoon, nandyan pa rin para sa kanila. Ito rin sabihin ng Panginoon Yesus sa atin. Sa ating buhay, mga kapatid, hindi naman tayo lagi happy hour, Minsan mag-away-away nga, Kapag magpasaway na ang mga bata, siyempre ang mga magulang, nandyan, masakit pa rin, para sa inyo. Kahit ganun, nandyan pa rin kayo para sa inyo mga anak. Ito mga kapatid, maging bahagi, parte ng ating pagkapari. Kayo, ako, tayong lahat. Amen? So sa ating kagipitan, sa ating sakit. Pangatlo po ay mga kapatid, sabihin ng Panginoon, sa naiinis, nagtuturo pa tayo magandang asal. In disgust mga kapatid. Narinig pa natin unang pagbasa, libro ng Exodo, Sinabi ni Yahweh sa mga Israelita, sinabi niya, sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel ang mga bagay na ginawa ng Panginoon. Ang mga magandang bagay na ginawa ng Panginoon para sa atin. Ito mga kapatid, para sa atin. Minsan tayo mga kapatid, disgusted tayo. Siguro ang mga bata, hindi sila makinig sa atin. Kahit ganun, tuloy pa rin tayong turuan sa kanila ang magandang asal. Katulad dahil sinabi ng Panginoon sa atin, sabihin ninyo ng buong pamayanan. That is why mga kapatid, minsan, may confession ako kahapon, nung isang araw kagabi, marami mga magulang, talagang iyak na sila dahil ang mga anak nila, hindi sila magsisimba. Ayaw nila makinig. Tingnan niyo. Kahit gano'n na mga kapatid, tayo tuloy pa rin. Narinig pa natin dito sa unang pagbasa, ang nangyari sa Ehipto,
para sa mga Israelita, no? Pinatay nila itong kordero, kinuha nila itong dugo at ilagay nila sa hamba sa bahay, sa pintuan. Bakit ba habang naglakad itong anghel ng Panginoon, this family will be spared. They will be protected, no? That is why, mga kapatid, every time na pasok tayo sa simbahan, meron na dalawang kabilaan, may basin nga, may banal na tubig doon, no? Ganon tayo, tapos ilagay tayo sa atin, no? Makross po tayo, no? Ito, mga kapatid, ito isang dahilan bakit tayo ilagay ng tubig doon, may gagawa ng cross dito sa atin, no? At ating katawan, upang God will protect us. The dugo ng kordero, itong dugo ng kordero ni Jesus, ang kanyang banal na cross, ito ang para sa ating kaligtasan. So mga kapatid, ngayon, sabihin ng Panginoong Jesus sa atin lahat, continue, share my priesthood, whether it is ministerial priesthood, kung baptismal priesthood para sa atin. Lahat ito para sa ating upang magserbisyo, maglingkod. That is why sa ating kagipitan, sa ating sakit at ating naiinis, tuloy pa rin tayo bilang isang mabuting saserdote para sa isa't isa. Amen? Amen? Palapagan natin si Jesus, ang ating mahal na Panginoon.